Baka lalo raw mag-imbak ang mga retailer dahil sa rice price ceiling na mauuwi sa shortage ayon sa ilang eksperto. Ang ilang retailer nga ay hindi pa rin masabi kung magbebenta ng pasok sa price cap kahit nakatanggap na ng mga ayuda. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at Maki Pulido. Sa ilang piling lugar pa lang tulad dito sa Navotas, namahagi ng 15,000 pesos na ayuda ang DSWD. Alam mo, talagang nakakatawa itong ginawa ni no? Itong desisyon niya maglagay ng price ceiling sa bigas, palpak po talaga. Talagang kahit saan mo tingnan, mapakaliwa, mapakanan. Mali po. Maling-mali. Katulad niyan. Nagbibigay sila ng 15,000. Kung yung mga pinamigay dyan sa retailers tinulong sa magsasaka, mas marami tayong production ng bigas. Wala, maling-mali Aurea Haway, maraming salamat po. Ayan, for Peanut and Iska, pahabol. Thank you. Inulit pa. Salamat sa kusang loob. Sa mga rice retailer na nalulugi raw dahil sa 41 pesos price cap para sa regular milled at 45 pesos para sa well milled. Pero ang ilang nakausap namin sa payout sa Navotas, hindi nagbenta ng bigas sa ganyang presyo. Tulad ni Lola Oshana na nagbebenta sa maliit na sari-sari store. Kung ibenta ko ng ganon, di sobra-sobra ng logi. Ita-tricycle mo pa, bubuhatin mo pa. So paano yan? Nabibigyan sila ng 15,000 pero hindi naman nagbenta ng ganon. Hindi ko alam. Nasa balita lang po yan. But anyway, yan po ay lantarang palpak si Marcos. Marcos, pag-aralan mo muna yung mga pinaglalabas mong executive order na yan. Nako. Walang mangyayari to. Babawiin at babawiin to. Antayin nyo, pustahan tayo. Babawiin to agad-agad sa lalong madaling panahon. Kasi nagmumukha sila ditong nagmumukha silang T rito. Alam nyo na. Diyan sa Executive Order 39 na yan, nagmumukha silang T. Palpak talaga. Gamit naman daw ang natanggap na ayuda pambili ng bagong stock ng ibebentang bigas. Pero hindi pa masabi ng ilan kung ibebenta nila ito sa price cap. Parang hindi. Mahirap kasi pag walang kita. Sabi ng DSWD, dumedepende lang naman sila sa listahan ng DTI na hinihingan pa namin ng pahayag. Sabi ng economic managers ng gobyerno, naggulat na lang sila nang i-anunsyo ng Pangulo ang price cap sa bigas. Executive management, nagulat sila kay Marcos. Sino kaya ang bumulong dito kay Marcos? Ang justification ng presidente under ideal market condition, hindi talaga mag-work. Sila mismo hindi mag-work. Under ideal market condition, hindi talaga mag-work yung price control. Pero sabi niya, hindi naman talaga ideal kasi may hoarding. Pero suportado raw ng economic managers ang price cap, bagamat nakikita lang nilang tatagal ng isang buwan. Para palpak. Sa madaling salita, sila mismo sinasabi nila palpak ito. Hindi na lang nila maibulatlat, hindi lang nila maibutata sa pagbumuka ni Marcos. Pero palpak ito. Kahit mga tao niya nagsasabi palpak ito. Ang tanong dito, ito. Yan po ang problema kasi sa mga liderato. Kailangan marunong ka magsala. Kasi tanggap natin, lahat po ng leaders maraming bumubulong. Dapat dito mo makikita ang leader pag matinang. Yung bulong ba ng yan ay bulong galing sa anghel? O bulong na yan ay galing sa demonyo? Laging may bumubulong dyan. Pag ang leader weak, hindi niya makikita yan. Pag ang leader ay walang paninindigan, susunod lang yan sa bumubulong. Bakit? Takot. Pag ang leader weak, hindi marunong mag-analyze, susunod lang yan sa bulong. Bakit? Mahinang nila lang. Ganun po kasimple yun. Kaya kailangan, dapat ang leader matinang. Yung bumubulong ba, ay bumubulong para
sa iuunlad ng halimbawa ng inyong nasasakupan, bansa, grupo, kumpanya, etc. Kahit ano pong liderato. Pero pag yung bulong na yan, may kasamang agenda, lumayo ka dyan, demonyo yan. Oo, kasi marami. Ako, sa tingin ko lang, sa 10 bumubulong, mga 8 dyan, siyam. Bulong ng demonyo yan. May sariling agenda yan. Hindi lang po ito sinisisi ko kay Marcos, ha. Sa lahat po ng liderato, sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo, lahat po yan may bulong. Kaya nga leader eh. Kaya ka nga, iilan ba ang leader? Karamihan ng isang leader, mas maraming miyembro. Kaya nga ikaw yung katangi-tanging leader dahil ibig sabihin, may talento ka. Anong silbi mong nabubulong ka ng demonyo? Dapat matinang ka dyan. Iwas po. Ito, payo ko lang sa lahat. Iwas kayo. Tingnan nyo agad. Pag ang bulong sa inyo may bit-bit na agenda, buwelta. Or reconsider. Kasi meron namang ibang tao, may agenda siya, pero tutubo yung grupo. Pwede yun. Okay lang yun. Ha? Pero yung sasabihin ako para sa'yo lang ako, boss. Ha? Kung saan ka, sa'yo ko, pero ito akin. Naku, delikado yun. Yung nagbitbit ng bangko, tapos pag tiningnan mo yung bulong, may agenda, taga mo sa bato. Oh. Alayan. Ito, nabulungan ito. Didiskubre natin, sinong bumulong dito kay Marcos? Kasi napakapalpak nung kanyang, ultimo estudyante, hindi desisyon ng ganyan. Mapababang presyo ng bigas, panukala ni Jokno, ibaba ang taripa ng aangkating bigas mula 35% sa 10% na lang. So, after the Federal Session, Congress will not ask for the lowest level. Parang di na raw natuto ang gobyerno, sabi ng Federation of Free Farmers. Kaya nga raw tayo nasa gitna ng krisis ay dahil sa bumabang rice production na bunga raw ng ibinagsak na taripa sa imported rice sa ilalim ng rice tariffication law. Ito naman, para naman sa mga magsasaka, kaya mali nga yan Pag binaba mo ang taripa, kaya bumabagsak ang lokal na magsasaka natin kasi binaba mo ang taripa ng mga imported. So, paano makaka-compete yung mga lokal? Kaya nga minsan, di ba? Bakit magtataka kayo? Minsan, bakit mas mahal pa ang sapatos sa Marikina kesa yung imported? Di ba? So, may punto rito yung mga magsasaka. Pero hindi lang dyan palpak, napakadaming palpak. We have become too reliant on imports, no? And now their solution is more imports at lower tariff, no? O yun. Alam mo, parang lumalabas, yan lang ang alam nilang solusyon. Angkat. Kaya nga ako, nag-aantay na ako ng pag-angkat ng kamatis Kasi yan ang balita ngayong tumataas. Meron ba silang alam na solusyon? Wala naman Di ba? Real talk po. Ano ba ang alam nilang solusyon? Simula nang naupo si Marcos, ano ba ang naging solusyon nila? Di ba wala naman? Kung hindi angkat, wala, dyan na sila nakaasa. At dahil ang madalas lang naman daw ini-import ay premium na bigas, mga may kaya lang ang makikinabang sa pagbagsak ng taripa. Bababaan mo yung tariff, sino ang makikinabang? Hindi naman mahihirap, no? And then mawawalan pa ng revenue ang government. Sino bang makikinabang sa pag-aangkat? Sabi ni Ira Libre, angkat doon may pera na bubulsa. Baka gobyerno mga angkat. Ay gobyerno makikinabang. Sino nga ba? Kasi siyempre pag nag-angkat kayo, tapos mababa ang tax, sinong nabawasan ng gobyerno, sinong makikinabang? Tatamaan pa yung mga magsasaka. Sa Ilocos Norte kung saan itinampok. Wow, bagong Pilipinas. Bagong muka. Bagong martial law. Bagong angkat. Bagong kabobohan. Ang imahe niya sa Paddy Art.
Binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan mapalaki ang produksyon ng bigas gamit ang teknolohiya. Kasabay niyan, It is equally important for me that the farmer makes a good living. We will come together and bring it to market at an affordable price. pero kahit kulang pa ang produksyon, nagpako na siya ng price cap. Pero ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos binigyan din sa isang pahayag na nagkaroon ng price cap ng walang konsultasyon sa economic team at ngayon nagkakagulo sa mga warehouse. Ayan. Yun na nga eh. Ultimo yung kanyang kapatid nagkakagulo sa warehouse, sinasabi, dahil hindi kinonsult sa economic team. Unang-una pa lang, wala pang reaction na ganito, sinasabi po natin, palpak yan. Palpak talaga sa isabong patungo. Sabi, grabe nung 80s tayo ang mga may pinaka-best ang rice production country. Meron tayong place sa UPLB on how to grow the best rice. Oo nga, Emelda Saragosa. Alam mo, gusto kong patunayan to. Noong mga bandang siguro mga 1990s po, no, nagpunta ako sa Korea. No, tapos sabi nila, gustong-gusto raw nila ang mga Pilipino at tinatanaw nila ng utang na loob. Alam mo kung bakit? Twice po ako nakapunta ng South Korea, hindi po North. Twice po ako nakapunta ng South Korea. At yung aming tour guide, yan po sinasabi. Laki ng pasalamat nila sa Pilipinas kasi nakukwento ng kanilang mga magulang na nung panahon ng kulang sa bigas, Pilipino daw ang nagbibigay, nagdo-donate ng bigas sa kanila. Isipin nyo yan Dati po ganyan. Nagdo-donate pa tayo. Ngayon, tayo na nag-i-import. Ang hina talaga. Dapat siya nangangarap na si Marcos eh. Dapat ang pangarap niya ay someday, somehow, soon, tayo naman ang mag-e-export ng bigas sa ibang bansa. Dahil agricultural country tayo ang may kakayanan dyan, tayo naman ang mag-export. Sana naisama niya yan sa plano. Hindi eh. Wala. Puro lang angkat ang alam. May pagka-T talaga itong nangyayari sa atin. Pinatunayan pa ito ni Bright Naria. Sabi niya, during the civil war sa Korea, yan nangyayari. Isipin mo, ganyan tayo katindi dati. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung ating administrasyon, hindi lang naman ito, no? Parang nagaya sa Nokia. Isa tayo sa mga top dati, ngayon isa tayo sa kulelat. Ngayon, pinag-uusapan pa raw ang pagtanggal sa taripa sa import. Lumang istorya na raw ito para paniwalaan. Tila sarkastiko niyang pahayag. Huwag na lang magtanim ng palay at mag-import na lang. Sa ginagawang ito, baka raw bumangon ng ama niya ngayong birthday nito para magdeklara ng martial law. Yun. Si Makoy. Baka bumangon at mag-declare ng martial law. Siguro, no, ako na-imagine ko lang, ang nagsabi niyan si Amy, hindi po kaaway nila sa politika. Si Amy po nagsabi niyan, dahil nangyayari ngayon sa ating bigas, sa ating problema sa bigas, ay sinabi ni Amy yan, baka bumangon ng kanyang tatay at mag-declare ng martial law. Pero alam mo, siguro kung nabubuhay talaga si Marcos, senior at yung peak ng karir ni Marcos Sr., ito opinion ko lang naman, but this is an honest opinion. Baka pinagsisermonan niya yung anak niya. Sabi nga niya, di ba, bulakbul yan. Nagkataon lang kasi, itong si Bongbong Marcos, siya ang Marcos. Siyempre, may tunog ang pangalan. Alam mo naman ng mga Pilipino, mga panatiko, kahit palpak, iboboto kasi Marcos.
Pero kung sakaling naging lalaki to si si Amy Marcos, hindi presidente yan si Bongbong Marcos. Posible si Amy. Lalamunin siya ni Amy. Nagkataon lang kasi sa atin ganyan eh. Yung lalaki. Ang sinusuportahan. Tapos Marcos, siyempre alam mo na, may pangalan. Kaya nga ang tingin ko, alam mo wag po kayo magagalit sa mga bashers. Alam niyo yung mga sa sports o sa mga kahit sa sinasabi nila diyan sa mga video sa YouTube, may mga tinatawag na overrated. Sa mga sportsman, sa mga basketballista, sa mga dancers, sa banda, alam mo yung sikat pero walang kwenta. Tawagin nila yan overrated. And to si Bongbong Marcos, overrated talaga. Overrated being a Marcos. Wala eh. Naloko ang mga Pilipino dahil sa apelyido. Ultimo kapatid niya sinasabi, yung babawasan ng tax, lumang tugtugin na yan. Mag-angkat na lang kayo. Malalim po yun. Malalim yung sinabi ni Amy na yun. Mag-angkat na lang kayo. Again, iba po yung salitang yan pag-gaaling sa atin. Pag galing sa amin na talagang nakatingin sa mga katotohanan. Pero iba yan pag galing sa kapatid. Ibig sabihin, yung mga taong, mga katulad ko, katulad ninyo, na talagang may paninindigan sa tama at sa katotohanan, tumatama sa sinasabi ng kapatid, ibig sabihin may problema ka talaga, Bongbong. Meron. Kulang na lang sabihin sa inyo ni Amy Marcos, wala kayong alam kung hindi mag-angkat. Yun sabi niya, lumang tugtugin na yan, mag-angkat na lang kayo. Diba? Masakit yan, Marcos. I mean, I really hope magising na to si Marcos. Hindi na siya yun parating tahimik. Wala eh. Magkahagulo tayo. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bago ang price cap, dapat inuna muna ang pagtanggal sa taripa, paghabol sa mga hoarder fixer, at pagbuhos ng supply ng bigas ng NFA. Yan. Yun ang mga sinabi naman ito ni Coco Pimentel. Doon sa mga sinabi niya, isa lang ang agree ako. Habulin ng mga hoarders. Ulitin ko po, lagi ko pong binabanggit dito. Ang problema, wala po doon sa magkabilang dulo. Yung pinagmumula ng bigas na magsasaka at yung nagbebenta sa palengke. Ang problema, itong nasa gitna. Yung mga hoarders. Yung mga nag-i-import, nag-i-smuggle, tapos ibebenta sa palengke, o yung mga i-smuggle or nag-i-import, tapos itatago naman para tumaas ang presyo. Ito yung mga taong greedy. Hindi sila makontento sa kita. Hindi sila makontento sa malaking kita. Gusto nila ang kita nila malaki. Ganon. Greedy. Sa Tagalog, swapang. Swapang sa pera. Nandyan po sa gitna. Yan po ang dapat sinulusyonan ni Marcos. Dapat, aalamin niya, ito mas magandang price ceiling. Inalam niya, doon sa magsasaka, magkano ang bentahan. Tapos, doon niya binigyan ng price ceiling. So, dapat ito ay ibebenta nyo sa retailer, sa palengke ng 30 pesos lang. Para pagdating sa palengke, kahit tubuan nung nagpapalengke ng 5 piso, may tubo pa siya, mababa pa rin sa atin darating. Kasi lumalaki ang tubo sa gitna. Lumalaki ang tubo sa middleman. Sa mga komisyoner. Tulad ng mga kurakot sa gobyerno. Kaya lumalaki ang gastusin natin. Dahil yung mga kurakot, yung mga komisyoner sa gobyerno. Ganyan po.
Parehas lang kayo. Sa Kamara, sinabi naman ni 2nd District Representative Joey Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling at mga raid days sinagawa ni House Speaker Romualdez ay nagbalik ng bahagyang kaayusan sa kalakalan ng bigas. Sabi pa ng ilang kaalyado ng Pangulo. Alam naman natin na with a price ceiling, sa pangmatagalan, hindi siya magiging effective dahil nga magkakosya ng shortages. Naging value talaga ng ceiling is isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Sabi rin ng NEDA Secretary General nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi epektibo ang price cap dahil sa magiging reaksyon ng merkado, partikular ang mga retailer. It's going to encourage instead of selling them, they will hoard. It's an incentive for hoarding. Price scarcity will be a problem, and then as I've said, there will be a lot of hoarding and ang pinapaliwanag nila dito, bakit hindi maganda yung price ceiling na 41 pesos sa regular meal at 45 pesos dun sa well-milled rice na nilagay ni Marcos na tinawag niyang Executive Order 39. Bakit po? Kasi lalong hihigpitan nung mga middleman ng mga kanilang bigas, lalo nilang hindi ilalabas. Lalo nilang itatago, aantayin nila. Alam mo naman, di ba yan? Alam nyo naman yan eh. Mga swapa nga ito mga to. Aantayin lang nila na tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila ulit i-release. Ganyan po ang kalakaran dyan. So paglagay ng ceiling ni Marcos ng ganyan, lalo magtatago. Lalo tayong kukulangin sa bigas. At pag kulang sa bigas, at alam nyo naman, ang need, kasi supply and demand yan. Ang demand sa bigas ay mataas talaga sa Pilipinas. Yan po ang hindi mo na maaalis sa Pilipino. Kaya magmahal ang bigas, kaya hindi, mataas pa rin ang demand. Lahat tayo mahilig sa kanin. Aminin na natin. So pag mataas ang demand, tapos kaunti sa merkado kasi tinatago nito mga hoarders na ito, lalo magtataas ang presyo. Bumabalik tayo, lalo may problema si Marcos. Ganun po ang nangyayari ngayon. The supply will be limited, the demand is strong, so you have a problem there. Para sa GMA... Tama naman, Josephine Cabota, yan po ang lagi nating tanong. Ang tanong, nasaan yung mga raid? Fake raid nga eh. Di umano, yan ang sinasabi nila, fake raid. Kaya nga ako, ulitin ko po ito ay aking opinion. At ako ay gusto ko po ang mga galawan ng mga Tulfo. Kasi sila ay nakikita ko talagang lumalaban sa tama. Sila ay lumalaban para sa mahihirap. Pero kung palpak itong raid at hindi nagsalita si Kong Tulfo, Erwin Tulfo, to be specific, hindi magandang pangitain yan sa Tulfo. Hindi po talaga. Kasi pag papogi lang yung raid na yan at walang naging resulta, fake raid yan. Sinong kasama doon ni speaker? Si Erwin Tulfo. Pag hindi nagsalita si Erwin Tulfo dyan, wala talaga. Laglag yan. Questionable na rin siya. Integrated News. Ivan. Sabi naman dito ni lahat naman ng problema ng smuggling at hoarders, it all started from Kuting and Lisa Smugs at BFF nila. Kaya siguro, ang kanilang laging solusyon ay angkat at hindi completely masolve tong mga hoarders. Kung may katunayan to sinasabi ni Edith,
Makikita yan sa resulta. Kapag presidente ka na, ikaw pa ang DA secretary, tapos hindi mo kayang pababain ang presyo ng bigas, kamatis, etc., etc. Hindi po birong kapalpakan yan. Hindi po pwede nating sabihin, lahat naman ng presyo tumaas. Hindi po, ngayon lang nangyari yan sa bigas. Ngayon lang yan nangyari sa kamatis. Ngayon lang nangyari sa asukal. Ngayon lang nangyari sa sibuyas yan. Lahat panahon lang ni Marcos. Wala na pong lusot yung mga bashers dito. May puntos si Dan Baldivino. At bakit si Tambaluslos at si Erwin Tulfo nag-rate? Trabaho ba nila yon? May camera po kasi doon. Hindi ko nga alam yan kung in aid of raid or in aid of election. No. Kasi may nagsasabi si Erwin, tatakbong senador sa 25. Si Tambaluslos, tatakbong presidente sa 2028. So, syempre, kailangan labas ng labas sa camera. Pogi. Yun. Sabi naman ni Gloria, pakitang gilas lang yan para sabihin ng taong bayan na may ginagawa sila. Yung mga ni-raid na bodega ng asukal noon, asan na? At saka yung sinasabi nila, tayo ay mag-aangkat ng asukal para bumaba ang presyo. Tayo ay mag-aangkat ng asukal para hindi magkaroon ng shortage. Ano nangyayari? May shortage pa rin, mataas pa rin ang presyo ng asukal. Mag-aangkat ng sibuyas. Yung huli kong palengke last week lang, 200 pesos pa rin ang sibuyas. Only in the administration of Marcos nyo. Ng presidente nyo. Ganun po. Nako! Ayoko na ito. Tambalang Tulfo, Tambaluslos sa 2028. Erwin we are talking of Erwin here. Pagtambalang Tulfo, Tambaluslos sa 2028. Ako, I don't care. Kay Tulfo, kay Duterte pa yan. Kahit si PRRD pa mismo. Sabihin ko sa inyo lantaran. Pag siya tumandem kay Tambaluslos, I'm out. Kahit Duterte, kahit na talagang ako'y solid Duterte. Solid as in solid Duterte. Kahit gustong-gusto ko yung kontra-droga niya. Pabor na pabor ako kay Tatay Digong. Pero makipagtambalan siya dyan? Ay, sorry. Wala ang bilib ko sa iyo. I'm out of here. Sabi ko nga sa inyo, eto po, hindi po tayo against sa isang tao o sa dalawang tao o sa tatlong tao. Pag tama-tama, pag mali-mali. Sa tingin ko, kahit si PRRD pa tumambal dyan, mali yun. Bakit? Asa na nga yung Okada? Hindi ba? Kikitang-kita, sila magpinsan. Presidente yung pinsan, siya si Speaker of the House. Dapat man lang umimik sila, wag naman ganun. Magkaroon tayong delikadesa. Wala silang reaction. Again, this is not, I am not against Tulfo pero kung makikipagtambalang ganyang sinasabi ni Dylan Cohen, ay no way. Ewan ko sa inyo, kahit sino pa. Lalo na't sinasabi nila gagawa sila ng batas na kung binoto mo yung presidente, automatic siya na rin ang vice president. No way. Pero, ngunit datapwat. Ito yun. Ito yung pero. Malabo namang tumambal si PRRD kay Tambaluslos. Malabo. Tinawag ng Tambaluslos nung anak, tatambalan pa ng tatay. Mag-aaway sila dyan. Correct, Maria Jesus. Okada, tahimik ang Kongreso at Senado. Correct. I agree with you completely, Garski. Wala na mangyayari maganda sa Pinas kapag mananatili si BBM sa pwesto. Again, wala tayong patunay dyan. Ang sa akin po,
that is my honest opinion, I strongly agree. Wala na mangyayari sa Pilipinas hanggat nasa pwesto. Bakit? I always look at the pattern. Tingnan mo nangyari ng 1 year. Ayos ba? Anong nangyari sa droga sa 1 year? Ayos ba? Anong nangyari sa Bucor ng 1 year? Ayos ba? Anong nangyari sa gulays ng 1 year? Ayos ba? I look at the pattern. Pare-parehas lang yan. Uulit-ulitin lang din na Marcos yan.